Hello mga Mima! For today's vlog, eto nga palang video na ito ay kahapon nga ito. Hindi na nga ako nakapag-voice record kahapon dahil nga maulan dito sa amin. Naririnig kasi yung ingay ng ulan kapag nagvo-voice record ako. Hindi nga pala ako naka-green dyan dahil pinapaayos ko nga yung uniform ko na green sa ate ko. Nasira kasi yung mga zipper noon mga Mima. Pagdating ko nga dito sa hospital ay ginawa ko na nga yung routine ko every morning. Inuna ko na nga ang pagwawalis ng sahig dahil tulad nga ng sabi ko kapag tag-ulan nga dito mga Mima ay hindi maiiwasan yung putik ng kanilang mga tsinelas o sapatos. Pagkatapos ko nga magwalis ay hinanda ko na nga yung ibang pupunas ko sa sahig. Everyday ko nga yan pinapalitan yung pinampupunas ko dyan lalo na kapag madumi nga yung OPD room. Nilalagyan ko lang naman yan ng sunrocks at saka konting powder. Pati nga yung CR namin dyan sa OPD room ay araw-araw ko din nga yan nililinis. Pagdating kasi sa CR mga Mima ay napaka-sensitive ko. Ayoko talaga na madumi. Kahit sa bahay nga ako ay ganun din naman ako. Minsan pa nga sinasabihan na nga lang ako ni mama na sa CR na nga lang ako namin matulog. Paano ba naman gabi-gabi ko na lang nililinis? Yung CR na palayan mga Mima ay kami nga lang po yan gumagamit. Yung CR naman ng mga pasyente ay hiwalay nga po. Pagkatapos ko nga ma-prepare yung pampunas ay sinimulan ko na nga magpunas ng sahig. Dahil bakat na bakat nga dyan yung putik sa paan ng mga pasyente. Nung mga oras na nga yan ay wala pang ang pasyente kaya naghihintay nga kami na may dumating. Minsan kasi mga Mima ay tanghali na nga magsipagpuntahan yung mga pasyente. Nung may dumating na nga ay sinimulan ko na nga po mag-interview sa kanila. Huwag niyo po isipin mga Mima na nakasimangot ako dahil ganyan lang po talaga yung mukha ko. Sa mga hindi kasi nakakabisado ng ugali ko ay ganun nga po talaga ang iisipin nila. Pero as long as nakilala mo yung sarili mo ay wala namang problema. Hindi mo naman kailangan i-explain yung sarili mo sa ibang tao para masabi lang nila na mabait ka. Ang importante lang naman mga Mima ay wala kang tinatapakang ibang tao. Kumbaga nakafocus ka lang talaga sa trabaho at sa pamilya mo. 1 PM na nga ng mga oras na yan. Kaya nagsimula na naman kami mga Mima na mag-interview sa mga pasyente. Grabe mga Mima, nakakatuwa lang talaga tignan na medyo lumulobo na nga yung pisngi at baba ko. Sa totoo nga lang ay maraming ang natutuwa na ganyan na nga yung katawan ko. Ang laki-laki na nga daw ng pinagbago kaya nakakatuwa nga lang pakinggan yung mga sinasabi nila. Next time mga Mima, magpo-post po ako ng picture ko nung medyo payat pa talaga ako. At kung ako nga ang papipiliin mga Mima ay pipiliin ko nga yung ganitong katawan ngayon. Ayoko na din kasi bumalik sa dati na payatot nga ako. Iba din kasi mag-alaga yung magulang lalo na nga mga Mima yung nanay. Sa pinapabaon nga sa akin ay tataba nga talaga ako. Opo mga Mima, kahit ganito na nga yung edad ko ay si mama pa din yung laging nag-aasikaso ng babaunin ko. Kayo ba mga Mima, ganun din po, kaway-kaway naman kayo dyan. Kaya habang nabubuhay yung mga magulang natin mga Mima ay pakita natin na mahal natin sila. Dahil kapag wala na nga sila ay hindi na natin magagawa yun. Magpa 5 PM na nga ng mga oras na yan at may isa pa nga kaming pahabol na pasyente. At yun na nga po yung kausap ni doktora ngayon. Habang hinihintay ko nga na matapos ay sinimulan ko na nga po na mag-encode. Unti na lang din naman yung i-encode ko dahil nasimulan ko na nga yan. Ganyan kasi yung ginagawa ko mga Mima habang walang pasyente o may kausap nga si doc ay sinisimulan ko na nga mag-encode. Para nga hindi ako matambakan ng i-encode dahil araw-araw ko nga yan ini-encode. Kailangan din po kasi na updated nga ako sa system. Kaya minsan kapag hindi ko na i-encode agad ay nag-overtime na nga lang ako. Pero madala nga yun siya mangyari mga Mima dahil lagi ko naman din na i-encode. Nung tapos na nga kami ni doktora ay nag-log out na nga ako. Nang mga oras na nga yan mga Mima ay medyo maambon nga. Kaya nga sabi ko ay hindi nga ako agad-agad masusundo ni Di. Dahil yung patak nga ng ulan ay medyo malakas nga. Kaya nga naghintay na lang ako na dumating siya. Hanggang dito na lang po muna mga Mima. Thank you for watching. See you in my next vlog.